Salamat. Saan po yung Paris nyo? Comegbo, Makati. Makati, malapit Yeah, po. second district of Makati. Yes, ma'am. Mirimero, Justice Parish. Tama-tama po, dahil yung kongresista nyo ron, medyo... sino pong kongreswoman nyo ron? Binay. Medyo pro-RS po siya. Medyo na naman. Thank you. Any other questions from the floor, please? Mukhang naliwanagan po sila ng gusto ko, Congressman Bones. Mahiyain ang mga CWL. Dapat po hindi tayo mahiyain dito sa issue na ito. Meron pong nagtataas ng kamay sa likod. Please approach the microphone. I come from the Diocese of Caloocan. Nagsalita na po niyan, twice. Opo. Ang sinasabi po nila, the sector that will be most benefited of this RH bill are the urban sectors. Ang sabi niyo po kanina, the church can help. Pero I am from the grassroots of the church, no? Pero kung yung mismo nasa church, meron pa ulit ay hindi mo nagbibigay ng paliwanag kung ano ang kahalagahan nito. Kaya ang mga mismo pong nandoon sa grassroots or the urban poor which I am referring to are not really aware of the consequences that would happen to them because ang paliwanag po ng pro-RH bill are different because it's for the total human development, for the total care of women, and for the total care of the child. Pero hindi po nila ibinibigay yung consequences. Ang mahirap po ay hindi rin kami natutulungan ng church. Kung nandoon po kami parati sa Congress, it's because our own organization is always at the helm of every activity against the RH bill. Sana po matulungan kami of those who really would be responsible doon sa aming sa aming church para ma-reach out namin those who really are affected of this bill, which is the urban sector, the poor urban sector of our communities. Thank you. Thank you po. Alam niyo, maganda yung sinabi niyo, no? Especially the points being used by the pro-RH people. That's precisely what I said kanina, na nilalagyan nila ng sweetener. Sinabi yung maternal health care, wala po tayong, nothing against that. In fact, I promote that. Yung infant health care, again, I promote that. In fact, it's there also, yung kanina binanggit ko, Republic Act 9710, Magna Carta for Women. At kung gusto nila ng mas malakas na maternal health care, dagdagan lang ang budget. Halimbawa, isubsidize natin yung prenatal care sa Pavilion, malapit sa inyo sa Caloocan, no? Magkano? 500 pesos yata. Sa halip na 500 pesos, ibaba, isubsidize ito. Yung 3 billion pesos na gusto nilang gastahin para sa condom and contraceptives, para ipagmudmud sa mga mahihirap daw, na again, subject to the its proneness to graft and corruption, sa halip, i-gastahin yan para ma-improve yung ating mga maternal health care centers. Ayun po. Siguro, maraming bagay kasi minsan, ang gawin natin, tignan natin yung mga issue ng RH at huwag natin kontrahin yung maganda kasi meron mga maganda na nandun na sa Republic Act 9710. All that we have to say, andyan na yan. Hindi na po kailangan yan. It's already in Republic Act 9710. We are not against that. Hindi po porque, kasi ang reproductive health, tingnan nyo, reproductive health, who would go against reproductive health? Reproductive health is good.
In the same way that cardiovascular health is good, di ba, digestive system health is good.